Annyeong guys! So for today's video nga guys ay i-share ko sa inyo itong aking bagong nabili sa Shopee. At tara, samahan nyo ako at i-unbox na natin. So ayan nga guys, ito nabili ko nga pala itong product na ito. Actually napakatagal na itong naka-add to cart pero hindi ko nga lang siya ma-checkout dahil pinag-iisipan ko talaga mabuti. Sa ngayon kasi talaga ang mga priority ng mga binibili ko ay yung mga magagamit ko sa aking small business. Marami pa kasi talagang mga gamit na kulang dito sa aking small business guys. So yun, inunti-unti ko lang siya kasi kapag binili mo siya ng isahan, syempre napakabigat at mahal. Ang ginagawa ko na nga lang ay kapag sahuran ay nagtatabi ako ng konti para sa ganun ay mabili ko yung aking kailangan. So dito na nga pala tayo sa aking ina-unbox guys. Ayan, hindi ko ina-expect na ganito yung magiging wood niya. Actually, wood na wood talaga yung nasa isip ko pero ito kasi ay hindi. So, honest lang guys, ito po ay para siyang papel na makapal. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero hindi siya wood. So, sa mga nagbabalak bumili, ayan, may idea na kayo na hindi talaga siya wood, true na wood. Kasi dati yung nakita ko to sa Shopee, akala ko ay plywood. So, yun pala yung tamang term. Akala ko ito ay plywood. Pero, nung nakita ko nga ay hindi. Ito na nga guys, ay start na natin i-assemble itong steel rack na binili ko sa Shopee. So, kasama na nga rin dito ang instruction kung paano i-assemble. Pero ako guys ay tinamad ako magbasa. So, ang tinignan ko na lang ay yung picture na nandun sa may instruction. Tinignan ko na lang kung ano yung design niya nung tinayo siya, mga ganun. So, yun na lang ang sinundan ko. At habang nag-assemble nga ako dito guys, dito ako na pinaka nahirapan dito sa una kasi syempre kailangan mo siyang ipatayo yung dalawang side na yan. Wala kasi akong kasama dyan guys, ay busy sila yung mga kasama ko sa bahay. So, ayan, medyo matagal ko yan bago na itayo. Pero overall naman guys, ay Caribes, ayan, kahit paano ay unti-unti ko na rin siya napatayo, diskarte lang. Diba? Kwento lang ako habang nag-assemble. So, ayun nga, matagal itong na-add to cart sa akin guys at hindi ko siya ma-checkout dahil pinag-iisipan ko talaga ng mabuti. Dahil nga dumarami na ang aking mga kagamitan, ay ayan ang problema na ako kung saan ko ito ilalagay. Actually guys, yung mini office ko ay talaga nasa kwarto pero napakasikip na talaga doon guys dahil maliit lang yung kwarto namin. Sa ilang araw na pag-iisip or buwan guys, ayan, finally ay nakapag-decide na rin ako na bilhin ito. Wala kasi nung nagsimula ako guys ay yung pinagagamitan namin or pinaglalagyan namin ng damit ay tinanggal ko. So yun yung pinaglagyan ko ng mga kagamitan ko na space. So ayun, nahirapan na ako kasi napakasikip na talaga. At nang makita ko nga to sa Shopee, ayan, ito ay isa sa mga isipan ko talaga na kunin kasi feeling ko ito ay makakatulong para doon sa space, mapaluwang yung space namin doon sa kwarto. Ayun na nga yung medyo nangangalahati na ako sa pag-assemble, nagsidatingan na itong mga kasama ko pero ayan, pinanood lang nila ako. At balik tayo sa aking kwento. Yun nga guys, kapag gumagawa ko ng mga order, talagang super sikip sa kwarto at kailangan ko siyang buhat-buhatin pa yung mga printer, yung aking heater. Ayun, so minsan ay hassle na talaga siya. Hindi lang sa part sa mga kasama ko, kundi pare sa akin din. At lalo na sa mag heater machine ko guys, napakabigat nun kapag kailangan ko magluto ng mga order sa akin. Ayan, kailangan ko pa siyang buhatin at ilipat dun kung saan mas komportable akong gamitin. Ayun nga guys, kahit wala sa budget ito ay talagang pinush ko na lang na bilhin ito guys dahil sa tingin ko talaga makakatulong siya lalo na sa space no ng aking mga gamit at para na rin safe yung ating mga printer, mag heater at yung iba pang mga kagamitan natin. Guys, yung ibang mga materials or mga kailangan natin sa ating small business ay nandito na rin sa sala na sa labas. So wala na akong paglalagyan. At ito muna ang ating gagamitin for the meantime at kapag may budget, syempre dadagdagan natin ito. And finally guys, tapos na natin i-assemble itong aking steel rack. Ayan, ang kinuha ko pala ay 5 layer. And 5 layers na siya guys para sa ganun mas marami siyang space or mas maraming pang paglagyan. So sa mga nagbabalak pala na gustong bumili ng ganito, ayan, ilalagay ko sa comment section guys yung link ko saan ko siya nabili. Baka sakaling gusto nyo, i-click nyo lang ito. At ito na nga yung sa baba na lang ang ating ilalagay, yung parang rubber niya. Ayan, para sa ganun kapag hinila-hila mo ito ay hindi magagasgasan yung sahig niya. Hindi naman siya mahirap i-assemble guys. So kapag na-start nyo na or nabuo nyo na yun sa may base niya, ayan, tuloy-tuloy na siya at masusundan nyo na siya hanggang sa matapos nyo. At yes guys, finally natapos na rin natin mabuo itong ating steel rack. Kung may balak din kayong bumili ng ganito guys, ay maraming pagpipilian na sizes. So hindi siya kalakihan ang pinili ko
tingin ko ay sakto lang kasi nga depende nga yun sa space na meron kayo. At nang matapos ko nga itong mabuo guys ay chinecheck ko na kung tama ba or pantay ba yung mga pinagagawa ko bago ko to ipasok sa loob. At nang ma-check ko na nga yan ay nagpatulong na ako sa aking brother na buhatin ito papunta sa aming kwarto. Ito na nga guys, finally ay nailagay ko na rin ito sa aming room. So, ito pala yung magagawin kong mini office. So, ang mga pinaglalagay ko dito guys ay itong aming laminator, yung mga printer ko. Ayan, para hindi ko na sila buhat-buhatin kapag kailangan ko at hindi na rin sila masagi. Isip ko rin kasi na baka madaling masira yung printer ko kapag every time na kailangan ko ay binubuhat ko at tinatransfer ko sa iba pang lugar. At para hindi na rin ako mahirapan sa saksakan, gumawa na rin ako ng aking sariling portable na saksakan. Ayan, yung malaking extension or yung mahabang extension. At ito na nga guys, ang ating gagawin na mini office natin. So, hanggang dito na nga lang guys. Salamat sa panonood. Bye!